Uy, magandang araw sa'yo. Sinimulan kong basahin yung mga materyales na pinadala mo. At may isang malaking tanong na lumabas agad para sa akin. Paano kung ang pinakamalaking limitasyon mo bilang leader ay hindi yung kakayahan mo, kundi yung definisyon mo ng tagumpay? Hmm, Kasi 'di ba, ang usual na image ng isang great leader ay yung taong laging on the go, puno ang schedule. yung busy. Oo, yung busy. At parang may common theme sa mga materyales mo, mapasimbahan, non-profit o negosyo, maraming tapat na leader ang pagod na pagod. Ubos na ubos. Eksakto, pagod sa kasisikap na magdagdag ng gawain, magdagdag ng responsibilidad, hanggang sa, ayun, maubos sila. Dito pumapasok yung ideya na binalik-balikan ko. Yung pamumuno raw ay hindi tungkol sa pagdadagdag o addition, kundi sa pagpaparami, sa multiplication. Isang napakalaking shift sa mindset, no? At yan mismo ang mission natin ngayon. Himayin kung ano ba talaga ang pinagkaiba yung dalawang modelong yan. Kasi sa unang tingin, parang pareho lang. Parang pareho lang, oo. Pero ayon sa mga pinadala mong sources, ang addition ay isang landas na diretso sa burnout, habang ang multiplication naman, yun ang nagiiwan ng pangmatagalang epekto, isang legacy. Kaya alamin natin ngayon kung bakit, paano ito gumana sa kasaysayan, at ano ang ibig sabihin nito para sa iyo. Sige, umpisahan natin sa isang sitwasyon na baka pamilyar sa'yo. Inilarawan sa isa sa mga tala mo yung tinatawag na exhausting cycle of addition. Ito raw yung pakiramdam na palagi kang nagdadagdag, dagdag proyekto, dagdag tao sa team mo, dagdag pressure sa sarili mo. Hmm, Sa madaling salita, ikaw ang nagiging sentro ng lahat. Para kang baterya na sinusubukan mong i-power ang isang buong gusali. Eventually, madidrain ka. at diyan na nga nag-uugat ang problema. Itong addition model ay parang may structural flaws. Ibinigay sa mga materyales mo yung apat na malalaking kahinaan nito. Ang una at pinakahalata ay nakadepende ito ng husto sa personal na kapasidad ng leader, Na may hangganan. na may hangganan. Lahat tayo may hangganan, walang unlimited energy, kaya siguradong may burnout na kasunod. Dito ko medyo napatigil. Yung pangalawang kahinaan na binanggit, ang addition leadership daw ay lumilikha ng mga tagasunod o followers, hindi ng mga leader. Teka muna, hindi ba't kailangan ng leader ng followers? Parang hindi mo pwedeng paghiwalayin yon. Ano ba talaga ang tension dyan? Magandang tanong yan, dahil diyan nakatago ang buong punto. Oo, kailangan mo ng followers para magawa ang isang gawain. Pero ang multiplication leader, ang tinitignan niya ay hindi lang ang susunod na task, kundi ang susunod na henerasyon. Ah, okay. Ang followers tumutulong sa misyon, pero ang mga leader na hinuhubog mo, sila ang nagpapatuloy at nagpaparami ng misyon. Gets. So kung followers lang, Kung followers lang ang ginagawa mo, kapag nawala ka, hihinto ang lahat. Kung mga leader ang hinuhubog mo, kapag nawala ka, lalo pa itong lalago. okay, gets ko na. So, ang pangatlong kahinaan na sinasabi ay nagiging task-oriented daw ang team, imbes na mission-driven. Sa practical na usapan, ano ang itsura niyan? Ito ba yung team na puro, "Done na po sir," ang report, pero hindi nila alam kung bakit nila ginagawa yung task in the first place? Eksakto. At yan ang delikado. Kasi kapag ang team ay task-oriented, kapag may problemang lumabas, isang barakid na wala sa checklist nila, hihinto sila. Aantayin ka? Aantayin ka nila para sabihin kung anong susunod na gagawin, pero ang mission-driven team, kapag may problema, dahil alam nila ang dulo, ang why, hahanap sila ng ibang paraan para maabot pa rin ang goal. They own the mission. They own the mission, not just the task. At yan ang naguugnay sa pang-apat na kahinaan, pinipigilan ng addition model ang pagkamalikahin at inisyatiba ng iba. Kasi ikaw ang laging bida, ikaw ang problem solver. Laging ikaw. Kaya ang resulta, nagiging indispensable ka. Ikaw yung nag-iisang poste ng bahay. Mukhang maganda pakinggan na wow, ang tibay mo. Ikaw ang bumubuhat sa lahat. Pero ang totoo, Pero ang totoo, kapag nawala yung nag-iisang poste na yon, guguho ang lahat. That's the trap. Ang mission mo ay hindi nagiging unstoppable. tumpak, nagiging dependent ito sa'yo.
At dito na natin kailangang tingnan ang kabilang panig ng barya, yung solusyon. Sige, pag-usapan natin yan. Ito na yung multiplication. May isang quote kang ni-highlight sa mga pinadala mo na talagang tumatak sa akin. Sabi, God advances His purposes not by overloading one leader, but by raising many. Parang sinasabi na ang pamumuno ay hindi solo performance, Hindi. kundi isang shared stewardship. Hindi ito tungkol sa kung gaano kakabigat magbuhat, kundi kung gaano karami ang kaya mong turuang magbuhat kasama mo. At ang konsepto ng multiplication, hindi ito bagong corporate strategy, no? Ayon sa mga sources mo, ito ay isang pattern na paulit-ulit na makikita sa kasaysayan, lalo na sa mga kwentong nakasulat sa Biblia. Ah, oo. Halimbawa, si Moses. Siya ang naglabas sa mga Israelita mula sa Ehipto. Isang napakalaking addition yon, milyon-milyong tao. Pero hindi siya ang nagpasok sa kanila sa Promised Land. Si Joshua, na minentor niya ng maraming taon, ang tumapos ng misyon. Kasunod pa, si Elijah, di ba isa sa pinakamakapangyarihang propeta? Akala mo kaya na niya lahat. Pero sa huli hinanap at hinubog niya si Elisha para ipagpatuloy ang pagbabago na sinimulan niya. Hindi natapos sa kanya ang trabaho. At syempre, ang pinakamalinaw na halimbawa, si Jesus. Isipin mo may kapangyarihan siyang magsalita sa libu-libong tao at baguhin ang buhay nila sa isang iglap. Yan ang ultimate addition model. Oo. Pero ano ang pinili niyang gawin sa loob ng 3 taon? Mas ginugol niya ang oras niya sa 12 tao. Isang maliit na grupo. Isang maliit na grupo. Pinili niya ang lalim kaysa sa lawak, ang multiplication kaysa sa visibility. At yung resulta? Yung 12 yun ang nagkalat ng mensahe sa buong mundo. Pati na rin si Apostol Pablo. Ang iniwan niyang legacy ay hindi lang yung mga simbahan na itinayo niya, kundi yung mga taong hinubog niya, sina Timoteo, Tito at Lydia. So kung babalikan natin, parang nababago talaga ang scorecard ng isang leader, hindi na ano ang mga nagawa ko, kundi sino ang mga hinuhubog ko. At ayon sa mga tala mo, may 3 katangian ng modelong ito na ipinakita ni Jesus na pwede nating pag-aralan. Una, intentionality. Sadyang pinili ang mga disipulo. Hindi sila random volunteers. Hindi. May deliberate choice na nangyari. Pangalawa, relational proximity. Hindi niya sila tinuruan sa isang classroom, namuhay siya kasama nila. Ah, totoo. Kumain, naglakad, nagtrabaho kasama sila. Ang pagtuturo ay base sa totoong buhay, sa karanasan. Dito sa pangatlo, ako pinaka na-challenge, empowerment. Sabi rito, nagbigay siya ng tunay na otoridad bago pa man sila handa. Ipinadala niya sila para mangaral at magpagaling habang tinuturuan pa lang nila. Para sa maraming leader ngayon, iyan ang pinaka nakakatakot na parte. Sobra. Ang magtiwala at magbigay ng kapangyarihan sa isang taong hindi pa 100% ready. Pero yun ang sikreto. Kasi ang pagiging handa ay hindi nangyayari bago ang pagkakataon, nangyayari ito dahil sa pagkakataon. Ah, okay, makes sense. Ang pagbibigay ng tiwala ang nagpapabilis sa paglago ng isang tao at ito ang kabuuan ng ideya. Ang pagpaparami ng leader ay sapat na mabagal para maging relasyonal at malalim pero sapat na makapangyarihan para maging transformational. Hindi siya shortcut. Hindi. Ito ay isang pangmatagalang investment. Okay, the logic is undeniable and the historical examples are powerful. Pero ito ang tanong na bumababag sa isip ko. Kung ganito pala ito ka-epektibo, bakit parang ang konti lang ng mga leader na tunay na gumagawa nito? It makes you wonder, no? Kung ito na yung secret sauce, bakit hindi lahat ng leader yun ang ginagawa? Sinagot yan sa mga sources mo at medyo masakit yung mga dahilan. Dahil ang pagpili sa multiplication ay laban sa agos, laban sa sarili mong insecurities, at laban sa kultura sa paligid mo. May 4 na malalaking hadlang na binanggit dyan. Una, at ito sigurang pinakamalalim, ay ang takot na mapalitan, the fear of being replaced. Ah, yan. Yung insecurity na kapag tinuruan ko ang isang tao na gawin ang trabaho ko ng kasing husay ko o baka mas mahusay pa, para saan pa ako? Baka maging irrelevant ako. Pero hindi ba't may katotohanan din yan sa corporate world? May mga kumpanya na kapag hindi ka na kailangan, tatanggalin ka. Paano mo i-reconcile yun?
Isang valid na concern yan. Pero dito papasok ang pangalawang hadlang, ang maling pagkakakilanlan bilang leader. Kung ang value mo sa sarili ay nakatali sa pagiging performer, Ikaw ang star player? oo, ikaw ang star player, ikaw ang laging may solusyon, talagang matatakot ka. Pero kung lilipat ang identity mo sa pagiging equiper o tagahubog, na ang tagumpay mo ay nasusukat sa tagumpay ng mga taang tinuturuan mo, Mag-iiba ang pananaw. mag-iiba ang pananaw mo. Hindi mo na sila titingnan bilang banta, kundi bilang ebidensya ng iyong epektibong pamumuno. Ang legacy mo ay hindi na ang performance mo, kundi ang mga performers na binuo mo. So it's an identity shift from being the hero to being the hero maker. Mahirap yon. Lalo na't ang pangatlong hadlang na nabanggit ay napaka-praktikal, kakulangan sa sistema. Naku, ramdam ko yan, parang gusto mong maging fit pero wala kang workout plan. May good intentions ka pero paikot-ikot ka lang. Tama. Ang leadership development without a system, ganyan na ganyan. Nagiging aksidente lang, hindi sadya. At dahil walang sistema, At dahil walang sistema, mas madaling bumalik sa dating ang addition model. Lalo na't sinusuportahan ito ng pang-apat na hadlang, ang kultura ng pagiging abala. ito yung pinaka-relatable sa lahat. 'Di ba mas pinapalakpakan ng lipunan yung leader na puno ang kalendaryo, laging nagmamadali, walang tigil sa trabaho. Tama. Ang business ay naging badge of honor. Sino ang mas bibiliban mo sa unang tingin? Yung leader na nagmamadaling pumasok sa isang meeting o yung leader na nakaupo lang at nakikipagkape sa isang junior employee niya sa loob ng isang oras? Exactly. Ang unang leader mukhang productive. Ang pangalawa, baka isipin nating nagpapalibas ng oras. Oo. Pero baka yung pangalawang leader ay nasa proseso ng multiplication. Nag-i-invest, nakikinig, nagme-mentor. Ang kultura natin ay nagbibigay gantimpala sa nakikita at mabilis na resulta, na siyang produkto ng addition. Ang multiplication ay madalas tahimik, mabagal, at ang tunay na resulta ay makikita mo lang paglipas ng panahon. Kailangan ng pasyensya. Matinding pasyensya at pagtitiwala sa proseso. At dito ko rin nakikita yung isang potential issue. Para sa isang startup founder, for example, na kailangang mag-survive sa susunod na 6 na buwan, hindi ba't mas practical ang addition leadership? You need quick results, and micromanaging often feels like the fastest way. Baka sabihin niya, wala akong panahon para sa multiplication? Isang napakahalagang punto niyan. Hindi ito either or. May mga season talaga na kailangan mong mag-focus sa addition para lang makasurvive. Leadership triads, kumbaga. Pero ang tanong ay, ito ba ang permanent state mo o isang temporary phase? Ang panganib ay kapag nasanay ka na sa survival mode ng addition at hindi mo nasimulan ang mabagal na trabaho ng multiplication. So, kailangan hanapin ng balanse. Kailangan hanapin ang balanse. You can't multiply leaders if your organization doesn't survive. But your organization won't thrive long-term if you don't multiply leaders. Okay, so hindi ito tungkol sa pag-abandona sa lahat ng addition tasks. Tungkol ito sa sadyang paglalaan ng kahit konting porsyento ng oras at enerhiya mo sa multiplication, kahit gaano ka pa ka-busy. Oo. At kapag nagawa yun, kapag nalagpasan ng isang leader ang takot, ang maling pagkakakilanlan, at ang pressure ng kultura, ano na ang nangyayari? Ano yung ani? Dito na nagiging kapanapanabik. Inilarawan ito sa mga materyales mo hindi lang bilang isang ani, kundi bilang isang ani na lumalago kahit wala ka na. May 4 na panmatagalang bunga. Una, ang misyon ay nagiging mas malaki kaysa sa isang tao. Bigla, hindi na ito limitado sa iyong schedule, sa iyong mga kalakasan o sa iyong panahon sa mundo. Lumalawak ito sa pamamagitan ng ibang tao. Ibig sabihin, hindi na ikaw ang gasolina ng makina. Nagtayo ka ng isang makina na kayang mag-generate ng sarili niyang enerhiya. Tumpak na siyang pangalawang bunga, nagiging sustainable ang momentum. Hindi ito mamamatay kapag nagbakasyon ka, nagkasakit o umalis sa organisasyon. Kung ano ang sinimulan mo, may magpapatuloy at sa isip ng isang multiplier, sana ay lalo kanilang palakasin. Okay, at yung pangatlo? Pangatlo, nagkakaroon ng lalim, pagkamalikahin at katatagan o resilience. Ang organisasyon, kapag marami kang leader, marami kang pananaw.
Kapag may krisis, hindi lang isang tao ang nag-iisip ng solusyon. Mas matatag. Mas matatag ang isang gubat na may iba't ibang uri ng puno kaysa sa isang plantasyon na iisa lang ang tanim. At ang panghuli, na sa tingin ko ay siyang pinaka-ultimate goal, Ang panghuli at ang pinakamahalaga, ang iyong pamumuno ay nagiging generational. Hindi ka lang nagiiwan ng isang proyektong natapos o isang numerong naabot. Nagiiwan ka ng mga taong handa nang magpatuloy at mas mahalaga, handa na ring maghubog ng iba pang mga lider. Ang epekto mo ay nagpapatuloy sa mga henerasyong hindi mo na makikilala. may isang napakagandang analohiya sa mga sources mo na talagang nagsasummarize ng lahat ng ito para sa akin. Sabi ron, it is the difference between a spark and a wildfire. Ang addition leadership ay parang isang kislap. Maliwanag, nakakakuha ng atensyon, pero mabilis mawala, panandalian. Ang multiplication leadership naman ay parang isang wildfire. Nagsisimula ito sa isang maliit na baga, mabagal, halos hindi mo mapansin. Pero kapag kumapit, kumakalat ito ng hindi mo mapigilan. Maganda yan. At dito, tulad ng sabi mo kanina, tuluyang nagbabago ang scorecard. Ang tunay na tagumpay ay hindi na nasusukat sa ano ang iyong binuo, kundi sa sino ang iyong binuo. So sa huli, parang lahat ng leader, kasama ka, ay haharap sa isang sanggandaan. Itutuloy mo bang buhatin ang misyon ng mag-isa sa paraang alam mong kontrolado mo, pero alam mo ring nakakapagod? O sisimulan mo na ba ang mas mahirap, mas mabagal at mas nakakatakot na landas, ang paghubog sa iba para buhatin ito kasama mo at sa huli, kahit wala ka na? Ayon sa lahat ng materyales na pinadala mo, ang unang landas ay nangangako ng kontrol pero ang dulo ay pagkaubos. Ang pangalawa, humihingi ng sakripisyo pero ang dulo ay isang legacy. At ito siguro ang tanong na maiiwan namin para sa iyo, base sa lahat ng ating pinag-usapan. Hindi ito tungkol sa kung paano magdagdag ng isa pang gawain sa iyong napakahabang to-do list. In fact, baka ang kailangan mo ay magbawas. Tama, baka kailangan mo magbawas. Ang tunay na tanong ay, sino? Sino ang mga potensyal na Joshua, Elisha o Timoteo sa paligid mo ngayon? Sino yung mga taong naghihintay lang na may isang leader na makakita sa kanila, mag-invest sa kanila, at, ito ang pinakamahalaga, magtiwala sa kanila? Dahil ang pinakadakilang regalo na maibibigay mo sa iyong organisasyon, sa iyong misyon, ay hindi ang trabahong iyong natapos, kundi ang mga leader na iyong hinubog. Ang kinabukasan ay hindi para sa mga addition leaders. Ito ay para sa mga multipliers. Ang tanong na lang ay paano mo sisimulan ang pagiging isa sa kanila ngayon.